Isabel's POV. Mabel, hurry up! Narinig kong sabi ni Keisha mula sa labas ng kwarto. Nagulat din ako nang bumukas ang pintuan ng kwarto namin ni Devin. Oops, sorry. Akala ko kasi napano ka. Sabi ni Keisha kaya nginitian ko siya. Sorry, mabagal talaga akong mag-ayos. Sandali lang. Kung naiinip ka, dito ka na muna sa loob since wala naman si Devin and hindi niya malalaman na may pinapasok ako sa kwarto namin. Sabi ko. I looked at Keisha. Napakaganda na nito at imposible na hindi siya magkagusto kay Devin. She literally can have anyone she likes. At isa pa kung gusto niya talaga si Devin, sana noong high school pa lang ay sinabi niya sa akin. I shouldn't doubt her. She's still my best friend. Kwarto niyo? Keisha looked at me. You're also staying here? Oo naman, mag-asawa kami, diba? Oo nga pala, alam ko namang hindi ka sanay sa ganyan. I held her hand and sat down beside her. Namiss talaga kita, Keisha. Wala ka ba talagang naging boyfriend sa US or Paris? Tanong ko. Pagkatapos kasing mag-abroad ni Devin, ay nawala na din si Keisha. Nalaman ko na pinadala siya sa US ng magulang niya para doon mag-college. Mabel naman, hindi ako nagmamadali. Hinihintay ko lang yung lalaking mahal ko. At malapit nang maayos ang lahat. Magkaka-love life din ako. And I can't wait for you to see it. Sabi niya. Buti naman, magiging sobrang saya ko para sa'yo kung ganun. I hugged her tightly. I really missed her dahil para siyang si Eunice sa akin. Ano yung pinto na yan? Baling niya sa pintuan na nakakonekta sa kwarto namin ni Devin. Bali 3 pinto yon. Yung restroom, yung wardrobe ni Devin at ang newly built closet ko. She's pointing sa closet ko. Ah, yan ba? Closet ko yon, pinagawa ni Devin. Sabi ko. I stood up and opened up the door. Come. No, ayoko. I mean, wag na muna. May pupuntahan pa tayo, right? Ay, oo nga pala. Sige, tara na. I closed the door at lumabas na kami. Sumakay ako sa kotse ni Keisha and instructed Victor na okay lang, na hindi ko na kailangan ng kasama since I'm with Keisha. Tahimik lang kami buong biyahe ni Keisha. Bigla kasi siyang tumahimik. San ba tayo kakain, Keisha? Tanong ko. She just smiled at me. And then ilang minuto lang ay nagpark na siya sa tapat ng isang mamahaling restaurant. Tara na, Mabel. For sure mag-e-enjoy ka. Baling ni Keisha sa akin bago bumaba. Kaya sumunod na ako sa kanya. Pagpasok namin sa loob ay may sumalubong agad sa amin na waitress. How can I help you, ma'am? Tanong nito. Lead the way to Mrs. Rosie Donovan. Sabi ni Keisha na ikinagulat ko. Teka, bakit nandito si Mommy? Gusto ko sanang magtanong kaso naglakad na sila. Kaya wala na akong nagawa kundi sumunod na lang. Huminto kami nang ma-reach namin ang isang pinto. At kumatok ang babae doon. I grabbed the opportunity para matanong si Keisha. Ano to, Keisha? Bakit nandito si Mommy? Confused kong tanong sa kanya. She just looked at me innocently and tapped my back. Ayaw mo bang makasama ang mother-in-law mo? Why don't you grab the chance para makita niya na dapat ka talaga para kay Devin? Magsasalita pa sana ako, kaso bumukas na yung pinto at pumasok na kami doon. At mas nakakagulat dahil hindi lang si Mommy ang nandoon, kundi maraming babae na mukhang kaibigan nito dahil mukhang magkakasing age lang sila. Hello, Tita Rosie? Masiglang bati ni Keisha at nagulat ako nang mabilis na tumayo si Mommy at niyakap siya. Keisha, iha, I'm glad nakauwi ka na. I missed you, sabi ni tita habang binibeso-beso siya. I needed to come back here right away. Pagkatanggap ko ng message from you, sabi agad ni Keisha. Teka, nako-confuse na ako. Si Mommy ang nagpauwi kay Keisha? Why? Amiga, sino naman itong magandang babaeng ito? Siya ba ang girlfriend ni Devin? Baling sa akin nung isa sa mga kaibigan ni Mommy. For sure siya yon. Sabi naman nung isa, sinamaan ako ng tingin ni Mommy. No, mga amiga, meet Keisha. Siya ang girlfriend at soon to be wife ng uniko iho ko. Pagmamalaki ni Mommy at niyakap pa niya ito, parang pinanghinaan ako sa mga naririnig ko. Ano bang meron kay Devin at Keisha? Ah, ganun ba? Pasensya na, iha. Sabi nung kaibigan ni Mommy. Okay lang po yon, sagot naman ni Keisha, kaya napatingin ako dito. Hindi ko napigilan ang sarili ko.
This is inappropriate. Tumigil na kayong dalawa! Sigaw ko, kaya lahat sila'y gulat na tumingin sa akin. How can you do this to me, Mommy? I don't want to be disrespectful, pero sobra na po. Mabel, she called me as if stopping me. Tama na po. Pinagsisihan ko na yung ginawa ko. At sana irespeto nyo din na ako na ang asawa ni Devin. And you? Baling ko kay Keisha na naka-crossed arms ngayon. Kaibigan pa naman kita. Yet you're stabbing my back. Parang hindi ka babae. Nakakasukang makita ka, Keisha. How dare you? Sasampalin niya sana ako, kaso mabilis ko iyong hinawakan. Don't you even dare. Mataray kong sabi sa kanya at pabalibag na binagsak ang kamay niya. Nagulat ako nang mabilis akong itulak ni Keisha, kaya nabasag ang isa sa mga tipat dito. Nasaktan ako kaya hindi ako nakapagtimpe at hinatak ko siya palabas. Why, Keisha? Why are you doing this? Galit kong tanong. Marahas siyang bumitaw sa pagkakahawak sa akin. Don't ask me why, Mabel. Kinukuha ko lang ang dapat sa akin. Akin si Devin. Naiintindihan mo ba yon? Sa'yo? Ipapaalala ko lang sa'yo na noon pa man ako na ang mahal niya. Sigaw ko dito. Pero ako ang nakaunang makilala niya. If you didn't show up, di sana noon pa lang ay naging kami na. Noon pa lang high school tayo, Mabel. Habang kasama ka niya, para akong baliw dahil sa sakit. Kaya nung iniwan mo siya, I took the opportunity and now, babalik ka lang para sirain ang lahat? Hindi ako makakapayag. Hindi mo makukuha sa akin si Devin dahil ako pa din ang mahal niya. Nagsukatan kami ng tingin bago ako tumalikod. Mabel, marami ka pang hindi alam. Baka hindi mo alam na ikaw din palang maloloko sa huli. Dapat hindi ka na nagtiwala pa at bumalik dahil pagsisisihan mo lahat yon. Pahabol pang salita ni Keisha. I was walking pa uwi na sana sa bahay nang maramdaman kong mahapdi ang kamay ko. I see a wound there na dumudugo. I ignored it. Naglalaro sa isipan kong mga sinabi ni Keisha kaya mabilis kong pinarang parating na taxi at nagpahatid sa DB. Pagdating ko sa DB, mabilis akong umakyat sa opisina ni Devin. Dire-diretso ako papasok at hindi ko man lang nagantihan ng pagbati si Harriet. Nasa harap ng laptop si Devin at halatang nagulat siya sa pagdating ko. Mabilis siyang tumayo. Han, what brought you here? Ayos ka lang ba? Tanong niya sa akin. Lumapit siya sa akin at inalalayan akong maupo sa swivel chair niya. I looked at him intently. He knelt para magkasing level kami. Han, answer me. Anong nangyari? He held my hand at nakita niya siguro yung sugat ko doon. What happened to this? Maagap niyang binalutan yung kamay ko ng panyo, pero hinila ko yun. He gave me a confused look. Ngayon pa lang, Devin. Sabihin mo na. Sabihin mo na sa akin ng totoo. Anong meron sa inyo ni Keisha? Sigaw ko sa kanya. My tears started flowing. What do you mean? Ngayon lang ibinitbit ako ni Keisha sa mami mo, kung saan proud na proud niyang ipinakilala ito. Pinunasan kong luha ko, pero napapalitan agad ito ng panibago. I held Devin's hand. Tell me, Han, sabihin mo sa akin na ako talagang pinili mo. Ilang segundo niya akong tiningnan bago siya huminga ng malalim. Umangat siya ng konti at niyakap ako ng mahigpit. I also hugged him tight na para bang mawawala siya. Mahal na mahal ko si Devin at ayokong mawala siya sa akin. Han, pagtawag niya sa akin, hinawakan niya ang mukha ko at pinatingin sa mata niya. I will always choose you. Huwag mo nang isipin yung mga bagay na to. Hindi kita iiwan. Sabi niya bago ako hinalikan sa mga labi. Bawal nga po, ma'am. We were interrupted dahil sa malakas na boses ni Harriet. Nagulat ako nang bumukas ang pintuan ng opisina ni Devin at iniluwa noon si Keisha. Devin! Tawag niya sa asawa ko. Sinamaan niya ako ng tingin. I felt Devin's held me firmly. Inalalayan niya akong tumayo. Umuwi ka na, Keisha. Mabel's not feeling well. I have to take my wife home. Sabi ni Devin. Nagsukatan pa kami ng tingin ni Keisha bago kami nakalampas ni Devin. Ingat na ingat si Devin na siya pa mismong nag-seatbelt sa akin nang makasakay kami sa kotse. Habang nagmamaneho siya ay hawak niya ang kamay ko at sa mga panahong ganito ay kontento ako dahil alam kong nandyan lang siya sa tabi ko at totoong lahat ng ito. Devin, wag! Sigaw ko at mabilis akong napabangon.
Naramdaman kong basa ang pisngi ko. Isang patunay na umiyak ako. Napatingin ako nang biglang magbukas ang lampshade sa gilid ni Devin. Nakahinga ako ng maluwag nang makita kong naalimpungatan kong asawa. "Mabel, why are you calling me?" he said as he sat down. "Are you crying, hon?" Sabi niya as he wipes my tears. Ramdam kong nagulat siya nang bigla ko siyang yakapin. Napayapa ako nang yakapin din niya ako. Nanaginip ako. "You're leaving me." Ilang araw ko nang napapanaginipan yan since bumalik si Keisha. Sabi ko. Bumitaw siya sa pagkakayakap sa akin. Iniipit niya sa tenga kong mga takas na hibla ng buhok ko. "Han, sabi kong wag mo nang isipin yun. Na-stress ka na tuloy." He smiled at me. "Pasensya na. Hindi ko talaga maiwasan. Pero okay na ako. Alam ko namang nandyan ka." Sagot ko. Tumango siya. "Matulog na ulit tayo," he said bago ako ginaya pahiga ulit. He placed my head on his chest at doon na ako nakatulog ng mahimbing. Nagtitimpla ako ng kape ngayon dahil panay ang pananakit ng ulo ko. 3 araw na makalipas nung magising ako mula sa masamang panaginip. So far ay hindi naman ako nanaginip. "So, nasan si Papa Devin ngayon?" Maarteng tanong sa akin ni Eunice. "Thanks." Dugtong niya nang iabot ko ang juice na nirequest niya. "Nasa Japan siya. 2 days ago may shoot ng menswear doon. Hanggang sa susunod na araw pa ata siya doon." Sabi ko. "Alam mo, Mabel, iharap mo sa akin yung Keisha na yan at ako nang jojombag para sa'yo. Isusure ko na tsatsaka ang face niya. O comatose agad siya." Sabi ni Eunice, bakas mong pagkairita sa mukha niya. "Thank you, pero wag na. Tsaka ng face nun, useless lang at mapapagod ka." Sabi ko kaya nagtawanan at nag-appear pa kami. "Winner ka doon, Mabel. Anyway, maiba tayo. Wala pa ba kayong nabubuo ni Devin para sure na hindi na makaka-epal yung Keisha at yung biyanan mo?" Eunice said. "Wala, kakatapos ko lang last week. Hindi ko din naman minamadali yung ganyang bagay." Sabi ko sa kanya. "Pero just so you know, kahinaan ng lolo at lola ang apo. Feeling ko pag nabuntis kay babait ang mami ni Devin sa'yo." Sabi nito sa akin. Nagkibit-balikat na lang ako. Dahil boring sa bahay at wala si Devin ay nagpasya na lang kami ni Eunice na mag-mall nung hapon na. Ginamit namin ang isa sa mga kotse ni Devin na ipinahiram niya sa akin. Marunong naman akong mag-drive, sadyang wala lang akong pambiling kotse. Malapit lang yung napuntahan naming mall sa DB, kaya nung matapos kaming manood ng sine ay kumain kami sa isang restaurant dito. Nakita kong almost 7 PM na. "Mabel, tara na." Pagyaya sa akin ni Eunice. "Magbabantay pa ako ng bar mamaya." Tiningnan ko si Eunice at nginitian. Kahit na wala si Keisha sa akin, ay pinalitan naman siya ng isang napakabuting kaibigan. "Thank you, Eunice." Sabi ko. "Thank you sa mga pagtsatsaga mo sa akin." Natawa naman siya at tinapik ako sa braso. "Hoy, huwag mo nga akong ngitian at magsalita ng ganyan. Parang namamaalam ka eh. Pero seryoso, madami na akong sakit ng ulo na natamo sa'yo, Isabel. Pero parang kapatid na kita, kaya lagi mong tatandaan na nandito lang ako para sa'yo." Sabi niya at niyakap pa ako. "Salamat." "Sige na, mauna ka na. Idadaan ko lang kay Harriet tong tinake out ko." Sabi ko. "Fine, mag-iingat ka ha." Sabi niya. Tumango lang ako at tiningnan siya bago sumakay ng sasakyan niya. Pagkaalis ni Eunice ay sumakay na din ako sa kotse at nagmaneho na papuntang DB. Naisipan kong puntahan si Harriet, yung sekretary ni Devin. Dahil for sure tambak ang trabaho nun, lalo na't nasa out of town ng boss niya. Gusto ko din kasing mas makilala pa si Harriet at bukod pa doon, magpapalipas na lang ako ng oras habang kalaro si Amis. Pagkapark ko ng kotse ay tuloy-tuloy lang ako hanggang sa makasakay sa elevator. Habang nakasakay ako dito, ay kita kong sarili ko sa salamin. Maayos pa din ang pangangatawan ko, kahit pa ilang buwan na din ang nakalipas simula nung mag-quit ako sa gymnastic. Ako nang nag-decide nun. Dahil pinapagplanuhan ko nang magka-baby since nasa tamang edad na kami ni Devin. Naudlot ang pag-iisip ko nang bumukas ang elevator. Mabilis akong lumapit kay Harriet nang makita kong subsob ito sa trabaho. "Hi, I brought you dinner." Nakangiti kong bungad sa kanya. Nag-angat siya ng tingin sa akin and smiled back immediately. "Ma'am Mabel, salamat po, nag-abala pa kayo." Sabi niya at inabot yung daladala ko. "Wala yun. Alam ko naman na pagod ka dahil tambak ang trabaho mo since wala si Sir Devin mo." Sabi ko. "Ha? Hindi po.
Nandito si sir. Actually, nandyan siya sa office niya. Sagot niya sa akin, kaya nawala bigla ang ngiti sa labi ko. Pakiramdam ko'y pinanlamigan ako. Ang alam ko'y nasa Japan siya. What do you mean? Kinakabahan kong tanong.